Kamusta? Ako po si Dr. Rafael Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit sa 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga nakatatanda na muling matuklasan ang kanilang enerhiya, mapabuti ang sirkulasyon at palalimin ang kanilang ugnayan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Marahil nasabihan na kayo na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagbagal, pagkawala ng sigla, at pamamaalam sa pagiging malapit sa isa't isa. Narito po ako para sabihin sa inyo na iyan ay lubos na mali. Sa aking pakikipag-ugnayan sa libu-libong mga senior citizen sa buong bansa, may natutunan akong maaaring ikagulat ninyo. Bagamat marami ang nag-aakala na ang mga reseta o hormone treatment lamang ang paraan, ang katotohanan ay mas simple at mas natural. 4 na karaniwan at pang-araw-araw na prutas ang maaaring susi sa muling pagpapaliyab ng inyong enerhiya at pagiging malapit sa isa't isa. Ang mga ito ay hindi lamang masasarap na pagkain. Sila ay mga powerhouse na maaaring magpalakas ng daloy ng dugo, magpasigla ng libido, at tumulong na ibalik ang pagiging malapit na marahil ay inakala ninyong nawala na ng tuluyan. At oo, epektibo ito kahit na kayo ay nasa 70s, 80s o higit pa. Sa ilang sandali, ibabahagi ko kung ano-ano ang 4 na prutas na ito at kung paano ninyo magagamit ang mga ito upang maramdamang mas buhay, konektado at kumpiyansa muli sa inyong sarili. Samahan ninyo ako. Ang impormasyong ito ay maaaring tunay na magpabago sa inyong karanasan sa buhay pagkatapos ng 60. Bago tayo sumisid sa mga prutas na ito na maaaring magpabago ng buhay, mangyaring pindutin ang subscribe button at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa inyong pinakamagagandang taon. At kung nakita ninyong nakatutulong ang video na ito, iti-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi naman, i-type ang 0. Personal kong binabasa ang bawat tugon at ginagamit ang inyong feedback para mas mapaganda pa ang nilalamang ito para sa inyo. Ngayon, dumako na tayo sa pinakasentro nito, ang 4 na makapangyarihang prutas na makatutulong na ibalik ang inyong sirkulasyon at buhayin muli ang pagiging malapit sa isa't isa pagkatapos ng edad na 60. Ang mga ito ay hindi mga mahiwagang tableta. Sila ay mga tahimik na katulong ng kalikasan, mga prutas na gumagana kasama ang inyong katawan, hindi laban dito. Ang una nga ay baka nasa loob na mismo ng inyong refrigerator ngayon. Pulang ubas, red grapes. Pagpapanumbalik ng inyong daloy. Noong nagsisimula pa lamang ako sa aking propesyon, naniwala rin ako na tanging mga gamot lamang ang epektibong makapagpapanumbalik ng sirkulasyon sa aking mga nakatatandang pasyente. Ngunit habang mas marami akong pinakikinggan, tunay na pinakikinggan sa aking mga senior na pasyente, lalo na yung mga tila lumalaban sa karaniwang senyales ng pagtanda, mas napagtanto ko na may isang makapangyarihang bagay na nagtatago lang sa ating paningin, ang pulang ubas. Hindi isang kakaibang superfood o komplikadong supplement, kundi simpleng natural na pulang ubas. Ang maliliit at makukulay na prutas na ito ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit naglalaman sila ng isa sa pinakamabisang sangkap
para sa tumatandang sirkulasyon ang resveratrol. Ang natural na antioxidant na ito ay gumagana sa kaibuturan ng inyong mga daluyan ng dugo, tinutulungan silang mag-relax at lumapad. Ito ay nagpapahintulot na mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang malayang dumaloy sa inyong mga kalamnan, puso, utak at maging sa inyong mga pribadong bahagi. Ang nagpap-espesyal sa pulang ubas ay ang kakayahan nitong tumulong na muling pag-alabin ang daloy ng dugo, partikular sa mga bahagi kung saan unang sinusubukang bawasan ito ng pagtanda, ang ibabang bahagi ng katawan. Habang tumatanda ang mga kalalakihan at kababaihan, karaniwan nang makaranas ng malamig na paa, pagbaba ng pagtugon sa panahon ng pagtatalik o pagkapagod na mas mabilis maramdaman kaysa dati. Kapag hindi malayang makadaloy, ang dugo, hindi rin makakagalaw ang enerhiya, pagnanasa o ang pakiramdam ng koneksyon. Tinutulungan ng pulang ubas na ibalik ang kalayaang iyon. Para sa mga nakatatandang lalaki, ang prutas na ito ay tahimik na nagpapabago ng buhay. Ang regular na pagkonsumo ng pulang ubas ay nagpakita ng magagandang resulta sa pagpapabuti ng lakas at tagal ng ereksyon. Ito ay dahil pinapahusay ng resveratrol ang produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na kailangan para simulan at mapanatili ang malusog na ereksyon. Hindi tulad ng mga sintetikong gamot, naabot ito ng ubas sa natural banayad at walang masamang epekto. Para sa mga kababaihan, tinutulungan ng pulang ubas na mapabuti ang vascular sensitivity at sirkulasyon sa pelvic region na kadalasang bumababa sa paglipas ng panahon. Ito ay maaaring humantong sa higit na kaginhawaan, mas init at mas mayamang emosyonal na karanasan sa mga sandali ng pagiging malapit. Ito ay tungkol sa muling pagbuhay, hindi lamang sa pisikal na paggana, kundi sa mismong pakiramdam. Tunay na kahanga-hanga na ang isang bagay na kasing karaniwan ng isang mangkok ng ubas ay makatutulong na maibalik ang pinaniniwalaan ng marami na permanenteng nawala na. Nagkaroon ako ng mga matatandang mag-asawa na bumalik sa aking opisina pagkaraan ng ilang buwan, tunay na nagulat kung paanong ang isang maliit at tuloy-tuloy na ugali ay maaaring magbalik ng isang napakahalagang bahagi ng kanilang buhay na magkasama. Sa bawat pagkakataon, napapangiti ako. Hindi ito himala. Ito ay mabuting agham na sinasalubong ng mabubuting pagpili at nagsisimula pa lamang tayo. Ang susunod na prutas sa ating listahan ay hindi lamang tagapagtanggol ng sirkulasyon. Ito ay isang matapang na tagaprotekta ng inyong mga bato at tahimik na tagapag-alaga ng inyong kagalingan sa pagtatalik. Handa na ba kayong matuklasan ito? Ipagpatuloy natin. Cranberries, ang inyong kaalyado sa bato. Kung may isang prutas akong dating hindi pinapansin, iyon ay ang cranberry. Sa loob ng maraming taon, pangunahin ko itong iniisip bilang yung maasim na sarsa na inihahain tuwing Thanksgiving. Madaling makalimutan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang aking pananaw. Nagsimula akong magbigay ng masusing pansin sa aking mga nakatatandang pasyente, partikular na sa mga nananatiling malakas, masigla at malalim ang koneksyon sa kanilang mga partner. Nakakagulat, ang cranberries ay laging lumilitaw sa kanilang mga pangkalusugang gawain.
Dahil sa pagkainteresado, sinuri ko ang mga pananaliksik at ang nahanap ko ay nagpabago sa lahat ng aking nalalaman. Ang cranberries lumalabas ay isa sa pinakamakapangyarihang tagaprotekta ng kalikasan para sa mga bato at buong urinary system. Ang dalawang bahaging ito ay gumaganap ng tahimik ngunit kritikal na papel sa kakayahan ng isang senior na makaranas ng kasiyahan, mapanatili ang antas ng enerhiya at mapreserba ang pagiging malapit. Alam ninyo, kapag humihina ang paggana ng bato, maaaring maipon ang mga toxin, kadalasang bumabagal ang sirkulasyon at maaaring dahan-dahang pumasok ang pamamaga sa mga lugar na mahalaga para sa pagtatalik. Ito ay maaaring mga hulugan ng mas mababang pagnanasa na bawasang sensitivity at para sa mga kalalakihan, maaari itong direktang makaapekto sa lakas at tibay ng ereksyon. Ngunit ang cranberries ay kumikilos bilang natural na tagapagtanggol. Sila ay puno ng mga sangkap na tumutulong na bawasan ang pamamaga, panatilihing malinis ang urinary tract at pangalagaan ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo lalo na sa pelvic region. Ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang para maiwasan ang discomfort. Ito ay mahalaga para matiyak na malayang dumadaloy ang dugo kung saan ito pinakamahalaga para sa pagtatalik. Para sa mga kalalakihan, ito ay maaaring mga hulugan ng mas malakas at mas maaasahang ereksyon dahil ang mas mahusay na paggana ng bato ay sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo at antas ng nitric oxide. Parehong pangunahing elemento para sa sexual performance. Para sa mga kababaihan, ang cranberries ay madalas na humahantong sa mas kaunting iritasyon, higit na kaginhawaan at mas mataas na kumpiyansa sa mga sandali ng pagtatalik. Marahil ang pinakamahalaga, pinapayagan nito ang parehong partner na makaramdam ng kaligtasan at koneksyon, malaya mula sa pasanin ng tahimik at talamak na discomfort na maaaring idulot ng mga isyu sa ihi. Nakakonsulta ako ng mga pasyente na tahimik na nahihirapan sa paulit-ulit na mga isyu sa urinary tract, masakit na pagtatalik panunuyo o isang kapansin-pansing pagkawala ng pagnanasang sexual. Marami ang labis na guminhawa nang malaman na ang isang bagay na kasing simple ng pagsasama ng cranberries sa kanilang dieta ay nagbigay ng ginhawang hindi nila inaakalang posible. Kapag inaalis mo ang nakatagong sakit at presyon natural na nagiging mas madali ang koneksyon. At ang koneksyong iyon ang tunay na nagpapayaman sa buhay pagkatapos ng 60. Kaya maging ito man ay pagdaragdag ng isang dakok ng pinatuyong cranberries sa inyong pang-umagang oatmeal o salad o pag-inom ng maliit na baso ng walang asukal na cranberry juice, ang hamak na prutas na ito ay nararapat sa isang regular na lugar sa inyong rutina. Ito ay kapaki-pakinabang hindi lamang para sa inyong mga bato, kundi para sa inyong sirkulasyon, pagiging malapit at pangkalahatang kapayapaan ng isip. Ngunit paano kung mayroong prutas na hindi lamang nagpoprotekta sa inyong mga panloob na sistema, kundi aktwal na tumutulong na mag-apoy ng enerhiya mula sa loob? Isang prutas na maaaring magpalakas ng antas ng enerhiya, sumuporta sa malusog na testosterone at tulungan ang inyong katawan na maalala ang sigla ng kabataan nito. Iyan mismo ang susunod nating tatalakayin. Papaya, pagpapaalab ng inyong enerhiya. Mayroong likas na kasiglahan sa papaya.
Marahil ito ang matingkad at maaraw na kulay kahel nito o ang malambot na tekstura na tila natutunaw sa bibig na nagpapaalala sa inyo ng mas mainit at mas simpleng mga panahon. Ngunit sa kabila ng masarap na tamis nito ay may nakatagong lakas na hindi napagtatanto ng maraming tao na higit sa edad na 5 ang papaya ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa pagtulong na muling buhayin ang sigla partikular sa mga kalalakihan at ibalik ang malusog na daloy ng dugo sa buong katawan. Naaalala ko ang pakikipag-ugnayan ko kay G. Mateo, isang retiradong punong guro na lumapit sa akin na labis na nadidismaya. Hindi siya makatulog ng maayos, wala siyang enerhiya, at ang pagiging malapit sa kanyang asawa ay parang isang malayong alaala na lamang kaysa isang kasalukuyang katotohanan. Kumakain na siya ng masustansya at naglalakad araw-araw, ngunit ramdam pa rin niya ang lubos na panghihina. Doon namin ipinakilala ang papaya sa kanyang pang-araw-araw na rutina. Isang tasa lang tuwing umaga, minsan ay hinahalo sa smoothie na may Greek yogurt. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na nakangiti at medyo namumulang inamin na may isang mahalagang bagay na nagbago. Ang papaya ay mayaman sa mahahalagang bitamina tulad ng A, C at E, kasama ang mga mabisang enzyme tulad ng papain na tumutulong sa panunaw at nakakabawas ng pamamaga sa buong sistema. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa papaya ay ang potensyal na epekto nito sa produksyon ng testosterone at sirkulasyon, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki. Tila tinutulungan nito ang katawan na natural na ayusin ang mga hormone habang sabay na pinapabuti ang pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo at pinapalakas ang paghahatid ng oxygen. Ito mismo ang uri ng panloob na suporta na maaaring humantong sa mas matatag at mas matagal na ereksyon at isang kapansin-pansing pagpapanibago ng pisikal na enerhiya. At hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Para sa mga kababaihan, ang papaya ay makatutulong na balansehin ang antas ng estrogen at mapabuti ang sirkulasyon sa pelvic area na posibleng makabawas sa panunuyo at discomfort habang pinapahusay ang pagka-excite. Sinusuportahan din nito ang adrenal glands, ang mga tagapamahala ng stress ng inyong katawan na nagpapahintulot sa inyong masiyahan sa pagiging malapit ng walang tensyon o pagod na humahadlang. Ang partikular kong pinahahalagahan sa papaya ay kung gaano ito kadaling makuha at kasimple. Hindi ito isang komplikadong supplement o tableta. Ito ay isang masarap na prutas na madali ninyong makukuha gamit ang kutsara namin para sa almusal at maramdaman ang banayad na epekto nito mula sa loob. Tumutulong itong ibalik ang kumpiyansa at koneksyon ng walang ingay, tanging tuloy-tuloy at natural na mga resulta. Kaya kung naghahanap kayo ng sigla, hindi lamang sa pisikal, kundi sa loob ng inyong relasyon, ituring ang papaya bilang inyong tahimik na kaalyado. Hindi ito nangangako ng mga milagro sa isang gabi, ngunit madalas itong naghahatid ng isang bagay na mas mahalaga at pangmatagalan, sigla, init, at ang panibagong pagnanasang kumonekta. Kapag iniisip ninyong wala nang maibibigay pa ang prutas, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang tungkol sa ating huling pinili, isa na sumusuporta sa inyong puso at mga hormone habang tinutulungan din kayong matulog ng mas mahimbing, makaramdam ng gaan at magmahal
ng mas malalim. Pag-usapan natin ang mga Cereza cherries, natural na pagpapalakas ng intimacy. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa at halos marangya sa isang mangkok ng sariwang seresa. Marahil ito ang kulay nito, yung malalim halos malasot lang pula. O marahil ito ang paraan kung paano ka nito natural na pinapabagal. Hindi mo basta nilulunok ang mga seresa. Ninanamnam mo sila, nararanasan mo sila. At lumalabas ang kanilang mga panloob na benepisyo ay mas malalim pa kaysa sa kanilang kaaya-ayang lasa. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkaroon ako ng mag-asawang pasyente na nasa mga huling taon ng kanilang ika-80, mahigit 30 taon ng kasal. Mahal pa rin ng husto ang isa't isa, ngunit may nagbago. Inilarawan ng lalaking ang pakiramdam na hindi konektado sa sarili niyang katawan. Matamlay, bigo at tahimik na nagluluksa sa pagnanasang dating napakadaling dumating. Ang kanyang asawa na kasing bait at pasensyosa ay nami-miss ang intimacy na dati nilang pinagsasaluhan, ngunit maingat na hindi siya pine-pressure. Magkasama nais nila ng natural na paraan, kaya bukas silang subukan ang isang bagay na bago. Batay sa pananaliksik na nagtatampok sa kanilang hindi kapani-paniwalang epekto sa sirkulasyon, pamamaga at tugon sa sexual, inirekomenda ko ang mga seresa. Oo, simpleng seresa. Nag-aalangan sila, ngunit handang sumubok. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik sila sa aking opisina, nakapansin-pansing, mas malambing, masigla, at nagtatawanan na parang bagong kasal. Alam ko kung bakit. Ang mga seresa ay puno ng makapangyarihang antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Ang mga compound na ito ay siyentipikong napatunayan na nakakabawas ng pamamaga sa loob ng mga ugat, nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide, yung mahalagang molekula para sa daloy ng dugo, at nagpapahusay ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Nangangahulugan ito na mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi kritikal sa mga lugar na mahalaga para sa sexual arousal, pakiramdam at tugon. Para sa mga nakatatandang lalaki, ito ay direktang nangangahulugan ng pinabuting daloy ng dugo sa ari na tumutulong sa pagkakamit at pagpapanatili ng mas matibay at mas matagal na ereksyon, kadalasan nang hindi nangangailangan ng sintetikong gamot. Para sa mga kababaihan, sinusuportahan ng mga seresa ang mas mahusay na sirkulasyon sa pelvic region. Ito ay maaaring gawing mas komportable ang pagtatalik, makabuluhang, mas kasiyasya, at mas emosyonal na nakakabusog. Ngunit ang mga seresa ay nag-aalok ng natatanging dalawahang benepisyo. Hindi lamang sila gumagana sa katawan, tinutulungan din nilang pakalmahin ang isip. Dahil natural na mayaman sa melatonin ang mga seresa, ay maaaring magtaguyod ng mas malalim at mas nakapagpapanumbalik na tulog. At tulad ng alam natin, kapag mas mahimbing ang inyong tulog, bumubuti ang balanse ng inyong hormone, natural na bumababa ang antas ng stress, at madalas na tumataas ang inyong emosyonal na pagiging bukas. Ang mga ito ay hindi lamang hiwalay na mga pagbabagong biolohikal. Sila ang banayad at mahalagang sangkap para sa pangmatagalang pagiging malapit. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa mga seresa ay ang kanilang kabaitan.
Walang biglaang pagyanig o artipisyal na pagtaas. Tanging mabagal at tuloy-tuloy na nutrisyon. Tinutulungan nilang palambutin ang inyong mga daluyan ng dugo, suportahan ang inyong natural na hormonal rhythms at dahan-dahang ibinabalik ang inyong isip at katawan sa maayos na pagkakatugma. Sa isang mundong puno ng mga mabilisang lunas at tableta, ang ganitong uri ng banayad at natural na pagpapagaling ay parang isang tunay na regalo. Nasaksihan ko kung paano nakatulong ang mga seresa na baguhin ang mga relasyon hindi sa pamamagitan ng mahiwagang pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa pamamagitan ng banayad na muling pagbubukas ng pinto sa koneksyon. Dahan-dahan nilang ipinapaalala sa inyong katawan ang likas nitong kakayahan at minsan ang banayad na paalalang iyon ang kailangan lamang para muling makaramdam ng pagiging malapit. Narito kung paano magsimula ngayon. Din kung kasama ko pa rin kayo, malamang ay mayroon sa kalooban ninyo ang handa na para sa isang positibong pagbabago. Marahil ay nararamdaman ninyong medyo bumabagal na kayo, hindi na kasing konektado gaya ng nais ninyo, o simpleng napapagod na sa salaysay na ang paghina ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gusto kong tiyakin sa inyo, hindi po iyan totoo. Hindi sa kabuuan. Ang katotohanan, nais pa rin ng inyong katawan na tumugon, nais pa rin nitong gumaling, at kung bibigyan ng tamang nutrisyon, talagang kaya nito. Kaya naman, labis akong igasig sa ganitong pamamaraan. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga radikal na dieta, mamahaling mga supplement, o komplikadong mga regimen sa kalusugan. Pinag-uusapan natin ang prutas. Tunay buo natural na prutas na likas na kinikilala ng inyong katawan, malamang ay hinahanap-hanap at tinutugunan sa mga paraang madalas ay banayad sa simula, ngunit nagiging lubos na kapansin-pansin sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahusay kong payo, magsimula sa maliit. Sa katunayan, hinihikayat ko kayong pumili lamang ng isa sa 4 na prutas na tinalakay natin ngayon. Alinman ang pinakakumatok sa inyong puso o tila pinakamadaling isama sa inyong pang-araw-araw. Marahil, ito ay ang pagkain ng isang dakok ng matatamis na pulang ubas bilang panghapon na merienda. Siguro'y pagdaragdag ng pinatuyong cranberries sa inyong pang-umagang oatmeal o pananghaliang salad. Maaaring ito ay pagkuha ng sariwang papaya para sa almusal. O baka naman ay ang pag-savor ng maliit na mangkok ng seresa sa gabi habang nagpapahinga. Walang maling paraan para magsimula at talagang walang pressure na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang tunay na mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy, consistency. Bigyan ninyo ang inyong katawan ng tuloy-tuloy at araw-araw na senyales na aktibo ninyong pinipili ang sigla, pinipili ang mas mahusay na daloy, pinipili ang koneksyon. Sa mga susunod na ilang linggo, maaari kayong magsimulang makapansin ng maliliit at nakapagpapasiglang pagbabago. Marahil, mas maiinit na kamay at paa, medyo mas malinaw na isip, mas mahimbing na tulog, o kahit isang tahimik at nagbabalik na sigla sa mga sandali ng pagiging malapit. Ito ang mga senyales. Ito ang mga bulong mula sa inyong katawan na nagpapatunay, narito pa ako, kaya ko pang umunlad. At narito pa ang isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pakikipagtrabaho sa mga senior citizen
sa buong bansa, hinding-hindi pa huli ang lahat. Personal kong nakita ang mga kalalakihan sa kanilang 70s at 80s na muling nakipag-ugnayan ng malapit sa kanilang mga partner pagkatapos ng maraming taon ng distansya. Nakita ko ang mga kababaihan na muling natagpuan ang kaginhawaan at kumpiyansa sa kanilang mga katawan. Pakiramdam ay maganda, hindi dahil binaligtad nila ang oras, kundi dahil pinili nilang alagaan ang mahalagang buhay na mayroon pa sila. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong tingnan ang inyong refrigerator, ang inyong basket ng prutas, o ang inyong susunod na listahan ng bibilhin ng may bagong pananaw. Tingnan ang prutas hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang kasangkapan, isang nakapagpapagaling na regalo, isang tiyak na hakbang pasulong. Hayaan ninyong ito ang araw na kayo ay magsisimula. Hindi dahil may nagsabi sa inyo, kundi dahil sa pangunahin, nararapat ninyong maramdamang mabuti muli. Nararapat ninyong maramdamang mas malakas, mas malapit, at mas masigla kaysa sa inyong inaakala. Natutunan na ninyo kung ano ang gagawin. Nakita na ninyo kung ano ang posible. Ngayon ang susunod na makapangyarihang hakbang ay nasa inyo na. At alamin ninyo na narito lang ako sumusuporta sa inyo sa bawat hakbang ng daan. Pangwakas na kaisipan, simula pa lamang ito. Minsan habang tayo ay naglalakbay sa buhay, dumarating tayo sa isang punto kung saan tahimik, halos hindi namamalayan, na nagsisimula tayong tumanggap ng mas kaunting enerhiya, mas kaunting haplos, mas kaunting koneksyon. Hindi dahil tunay natin itong gusto, kundi dahil madalas sabihin sa atin ng mundo, ganyan lang talaga dapat kapag tumatanda na. Ngunit nais kong direkta kayong kausapin mula sa isang tao patungo sa kapwa-tao at sabihin sa inyo na ang laganap na ideyang ito ay hindi po totoo. Hindi pa kayo tapos. Hindi kayo masyadong matanda. At ang inyong katawan ay talagang hindi sumusuko sa inyo. Ang tinalakay natin dito ngayon, ang pagtuon sa 4 na prutas lamang, ay maaaring mukhang mapanlinlang na simple. Ngunit ang kinakatawan ng mga prutas na ito ay isang bagay na higit na dakila. Sinasagisag nila ang isang pang-araw-araw, may kamalayang paanyaya na ipaalala sa inyong katawan ang kahanga-hanga at likas nitong kakayahan. Sila ay isang natural na paraan upang matulungan kayong ibalik hindi lamang ang pisikal na sirkulasyon, kundi pati na rin ang kumpiyansa. Hindi lamang ang pagiging malapit, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagiging ganap at masiglang buhay. Isipin ninyo sandali ang lahat ng pinagdaanan ng inyong kamangha-manghang katawan, ang mga dekada ng hirap sa trabaho, ang mga gabing walang tulog, marahil sa pagpapalaki ng pamilya, ang hindi maiiwasang mga stress ng buhay na binabalanse ng mga tawanan, mga pagkawala at mga tagumpay. Ang inyong puso ay tapat na tumitibok bawat segundo ng paglalakbay na iyon. Ang inyong dugo ay patuloy na dumadaloy upang mapanatili kayong nakatayo, gumagalaw at nagpapakita araw-araw. At ngayon kapag marahil ay meron na kayong mas maraming oras para namnamin ang mga sandaling tunay na mahalaga, koneksyon, pagiging malapit, pag-ibig, talagang nararapat ninyong maramdaman na sinusuportahan kayo ng inyong katawan, hindi nililimitahan nito.
Ang 4 na prutas na ito, pulang ubas, cranberries, papaya at seresa, ay hindi isang mahiwagang lunas sa lahat. Ngunit kinakatawan nila ang isang tahimik panloob na revolusyon. Gumagana sila hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng banayad na nutrisyon. Hindi sa pamamagitan ng nakakagulat na ingay, kundi sa pamamagitan ng natural na karunungan. Maaabot nila ang mga lugar na madalas hindi kaya ng mga gamot sa maliliit na daluyan ng dugo capillaries, sa masalimuot na mga landas ng hormone at maging sa emosyonal na alaala kung ano ang pakiramdam ng magnasa at pagnasaan. Ang tunay kong inaasahan na maiuuwi ninyo mula sa ating pagsasama ngayon ay hindi lamang isang listahan ng bibilhin. Umaasa akong maiuuwi ninyo ang panibagong paniniwala na hindi pa huli ang lahat para makabuluhang mapabuti ang inyong pakiramdam. Hindi pa huli ang lahat para hawakan ang kamay ng isang mahal sa buhay at makaramdam ng tunay na init. Hindi pa huli ang lahat para gumising na nakapahinga at may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para tingnan ang inyong partner o kahit ang inyong sarili sa salamin nang may siglang akala ninyo ay kumupas na, ngunit sa katotohanan ay hindi naman talaga umalis. Ang katotohanan, ang edad, ay hindi lamang kumukuha ng mga bagay mula sa atin. Nagbibigay din ito sa atin ng malalalim na regalo. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong magmahal ng mas malalim pahalagahan ang buhay, ng mas lubos tunay na maunawaan kung ano ang pinakamahalaga. At kapag ang inyong katawan ay nakakaramdam ng nutrisyon, kapag ang inyong sirkulasyon ay malayang dumadaloy, ang inyong puso ay natural na nagiging mas bukas sa pagtanggap ng lahat ng kabutihang iyon. Isang aral at ang inyong susunod na hakbang. Kaya narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon ng pakikipagtrabaho sa mga kahangahangang senior. Ang sigla ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng taon sa inyong buhay, kundi mas mahalaga pagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon. Ang pag-aalaga sa inyong pisikal na kagalingan sa pamamagitan ng simple at natural na mga pagpili ay isang direktang pamumuhunan sa kalidad at kayamanan ng mga taong iyon. Kung ang gagawin ninyo lamang bukas ay kumain ng isang mangkok ng seresa o maglagay ng ilang pulang ubas sa isang lalagyan bago lumabas para maglakad, alamin ninyo ito, gumagawa kayo ng isang makapangyarihang pagpili. Isang pagpiling mamuhay ng may intensyon. Isang pagpiling mahalin at alagaan ang inyong katawan. Hindi dahil ito ay sira, kundi dahil marami pa itong buhay na ibibigay at mararanasan. Hindi ito ang dulo ng daan. Ituring itong simula ng isang bago, posibleng kahangahangang landas. Isa ng panibagong enerhiya na ibalik na pagiging malapit at marahil kahit isang masayang muling pagtuklas sa masiglang tao na kayo sa ilalim ng lahat ng mga patong ng panahon. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon, tunay na panahon na para alagaan naman ang inyong sarili dahil nararapat ninyong maramdamang mabuti muli. Nararapat sa inyo ang saya. Nararapat sa inyo ang koneksyon. At ang pinakamagandang bahagi, ang paglalakbay na iyon ay hindi kailangang magsimula sa isang reseta.
Maaari itong magsimula ngayon din sa isang simpleng piraso ng prutas at isang taos-pusong desisyon na maniwala na ang inyong pinakamagagandang araw ay maaaring nasa unahan pa. Ang mga kaalamang ito ay nilayon upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, lubos kong gustong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Ang inyong feedback ay tunay na mahalaga. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa mga kaibigan o pamilya na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa higit pang nilalamang tulad nito. Salamat sa panonood at naway mamuhay tayo ng lubos ayon sa ating sariling mga tuntunin.